Pakinggan po ninyo itong report na ito na nanggaling kay Congressman Pantaleon Alvarez ng Davao. Okay? Dating speaker ito. Isipin mo, active na congressman, ibig sabihin incumbent na congressman ngayon. Pero ang kanya sinasabi, pwede raw magkagulo, kung ano-ano, parang mawala ng respeto kapag na-impeach si Vice President Sara Duterte. Pakinggan muna natin ito bago natin ipaliwanag kung ano yung... Nagbabala si dating House Speaker at ngayon incumbent Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na ikasisira ng Marcos administration at posibleng mauwi sa gulo ang umano'y pinaplanong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Alvarez, walang duda na may kakayahan ang mababang kapulungan ng Kongreso na i-impeach si VP Duterte dahil sa huli ay numbers game pa rin ito. Pero ang magiging epekto anya nito ay babaliwalain ng Kamara ang mandatong ibinigay ng 32 milyong Pilipino na bumoto kay VP Sara noong 2022 elections. Pabala pa ni Alvarez, isa itong political suicide para sa Marcos administration at maaaring magkagulo pa ang bansa gaya ng nangyari noong 1986 EDSA Revolution. Sinabi pa ng dating House Speaker na sa halip na mamulitika ay pagtuunan na lamang ng pansin ng administrasyon ang pangunahing mga suliranin ng mga Pilipino gaya ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kawalan ng trabaho at mababang pasahod. Ayan, so ano yung masasabi dyan sa mga... Salamat nga pala sa UNTV. UNTV po ang gumawa ng balitang yan o yung pinanggalingan ng balitang yan. Kinukot si Alvarez. At nakita ko naman din yung mga statement ni Alvarez na yan. Okay? Parang kanya pinapangalangandakan yung panghihinayang dapat parang isalang-alang yung bumoto kay Inday Sara. Pwede sabihin yun, pero ito lang po yun. Ikaw, Congressman Alvarez, abogado ka, alam mo yan. Lahat ng impeachable official, President, Vice President, mga constitutional body, Associate Justice, Chief Justice ng Supreme Court at marami pang iba dyan. Hindi katuwiran yun, lalo na ho yung mga elected. Pag sinabing elected, hindi pwedeng ma-impeach. Bakit sinabi pa ng saligang batas? Ayan sinasabi ng mga nasaligang batas, ang Pangulo, Pangalawang Pangulo at Constitutional Body, mga impeachable official yan. Base kung meron hong mga impeachable offense o ebidensya na pwedeng basihan para sila ma-impeach. Hindi naman sinabi ron na yung mga yan elected, hindi pwedeng ma-impeach Ayan sinasabi kasi ni Alvarez, alalahanin daw yung 32 million vote. Bakit daw, kaya hindi dapat ma-impeach? Ang layo nun, hindi sinabi ng saligang batas yun. Kaya nga sinali yung Presidente at Vice President sa mga impeachable official, hindi pinag-uusapan dyan na sila ay nakakuha ng maraming boto. Ang ibig sabihin dyan, impeachable official sila kapag ka merong posibleng violation, may mga issue na sila ay nilabag nila at mawawala yung tinatawag na by trial, lalabas yung by trial o public trust. Ayun po yung issue Dahil pera ng bayan ang pinag-usapan kay Inday Sara. Merong 73 million sa confidential fund niya, hindi niya mapaliwanag. Meron di umano mas malaking pera na hindi rin tamang nagamit ng siya ay Department of Education Secretary. By trial of public trust po yun Parang iba naman na sinasabi nito si Alvarez, para bang huwag na nating i-impeach ang Vice President kasi elected yan. Hindi ho wala hong sinabi ang batas na ganun. Katunayan niya, inuulit ko, sinama ang Pangulo at Pangalawang Pangulo sa mga impeachable official na sinasabi natin. So ano ito? Para namang ako, nabababa, ang babaw naman ang tingin ni Alvarez sa mga Pilipino. Kasi sinasabi niya, maaaring magkagulo, naging political suicide daw gagawin ito ng administrasyon kung sakaling ma-impeach si Sara. Hindi. Hindi dapat yun ang sinasabi. Congressman Alvarez, abogado ka, dati kang speaker, dapat hindi nang gagaling sa iyo kasi pananakot ng ginagawa mo. Pangalawa, parang ang sinasabi mo huwag ipatupad ang impeachment sa isang elected vice president, hindi sinasabi ng batas yun. Pangatlo, hindi ganong kababaw ang mga Pilipino na manggugulo kapag mina-impeach. Mali yan. Alam ng mga mamamayang Pilipino
kung sino ang impeachable official, ano ang mga ground ng impeachable na personalidad. So, ibig sabihin, kung halimbawa ay may mag-file ng impeachment, tapos natapos sa Kongreso at natapos sa Senado, halimbawa may matanggal katulad ni Vice President, kung sakali, magkakagulo dahil tinanggal, abay, kalokohan yun. Kahit elected, pero kung dadaan sa proseso sa Kongreso at dadaan sa impeachment court ng mga senador, ibig sabihin, pag nagdesisyon ng mga senador judge para i-impeach ang pangalawang pangulo, magkakagulo dahil tingin mo mali yung ginawa. Abay, mali. Yan naman ang panlilinlang. Yan ang hindi ko maintindihan kay Alvarez. Huwag kayong panlilinlang sa mga ganyan. Ang ating panghawakan, ano ang sinasabi ng batas? May mga government official na impeachable official. At pag kami mga basihan, matatanggal talaga sila. Walang personalan doon. At hindi kinakailangan sa sama ng loob nyo, manggugulo kayo dahil natanggal. Dahil ang tatanggal sa kanya, batas. Hindi naman po kung ano lang. May proseso yun. Kaya nga magkakaroon ng hearing sa Kongreso, article of impeachment kung kinakailangan, tapos papasa sa Senado, magkukumbin ng Senado bilang mga senador judge, magkakaroon ng trial doon. Di ba nangyari na yan kay Erap Estrada at kay dating Chief Justice Corona? Ganun po ang mangyayari. O ano nangyari kay Corona? Nag-decision sila. Na-impeach si Corona. Kay Erap, hindi natapos dahil nagkagulo sila. O ayun. O ano nangyari? Wala rin. Di ba? Eh ito, kung sakali, although ang report niya wala naman hong nagpapail until now. Ang balita ko nga, sinabi ko doon sa isang video, si dating Senador Trillanes ay naghihintay daw na gumalaw ang Kongreso, ang mga congressman. Kasi sa pagpapile ng impeachment, pwedeng congressman, pwedeng civilian. Pag civilian na nag-file, mag-i-endorse si congressman. Pero pagka ang congressman nag-file, wala na mag-i-endorse kasi may authority ang congressman mag-file. Yun po yun. Dito sa controversial na mga perang dumaan sa kamay at opisina ng Vice President at Department of Education before, ang kailangan ay paliwanag. So, wag naman sana si Congressman Alvarez na sabihin mong gano'n na para bang napakababaw ng mga Pilipino. Manggugulo pag na-impeach at yung sinasabi mong 32 million. Alam niyo ba yung 32 million ni Sarang yan? Wala na ngayon yan. Excuse me po. Wala na yung 32 million. Kung meron man, pero hindi na ganun kalaki. Excuse me po. Kasi ganito yan. Yung 32 million bumoto kay, 32 million na bumoto kay Sara, kasama doon Marcos loyalists, Marcos supporters. Wala na yan eh. Iniwanan na si Sara dahil nagalit na sa mga Duterte. Sa kapapatikos kay Pangulong Marcos. Nagalit na yung Marcos loyalists at supporters. Kaya wala na yung, hindi na siya sumama doon sa 32 million, sinasabi nyo. Pangalawa, yung mga bumoto sa inyo na hindi Marcos supporters, Marcos loyalists, pero sa mga ginawa ng mga Duterteng panay ang pagbatikos sa halos 2 taon na kay Pangulong Marcos, nagalit na rin yun, umalis na rin yun, na kay Pangulong Marcos na. Wala naman kayong aasahan sa grupo ng Opposition Liberal Party, talagang hindi naniniwala yan sa kampo ni Duterte, kahit anong mangyari. So wala na yung 32 million. Di ba? Wala. Yung numerong yan sa eleksyon lang. Pero after eleksyon, kahit anong eleksyon sa ating bansa, dahan-dahang nawawala yan. Conforme sa performance nung nakakuha ng maraming boto. Conforme sa ginagawa ng inihalal ng tao. Pag hindi nagustuhan ng taong bayan yung kanilang ibinoto, madali yung umalis, mag-withdraw, nawawala yan. Kaya pag nag-eleksyon ulit, wala na yung 32 million. Ganun pong kabilis. Parang kotse yan. Bumili ka ngayon ng kotse, 2 milyon ang halaga. After 1 week, ibenta mo, maibebenta mo na lang yan, kulang na 100,000. 1.9 na lang. Sunod na linggo, 1.8 na lang. Sunod na taon, 1.7 na lang o 1.6 na lang. Ganon. Ganon din ang mga botong nakuha. Pag hindi maganda ang performance ng ibinoto nila, paliit ng paliit na yung matitira, aalisan, lilipat, iwanan ka na. Ay, itong mga Duterte, walang ginawa kundi banata ng gobyerno. Si Sara, hindi naman pinagtanggol. Laging ngayon bumabanat na rin. Marami siyang batikos kung kaliwat ka na. Paano?
O kaya wala na yung 32 million. Huwag na kayo magpapaniwala doon. Matatalino na ang Pilipino. Hindi magpapagamit sa alam nilang political at personal interest lang ang mga galawan. Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Please like, subscribe and follow na rin sa hindi pa natin makasama. Dito sa Mike Abe Opinions at sa isang channel pa natin, MA Pinoy TV.